Hello, kamusta tayo lahat? I praise my Father, the Holy Righteous One, the Creator of heaven and earth, because He is worthy to be praised and adored. He created His world just by His words alone, and He created us in His image and likeness. And all the things that we can see in this world, our Father created it. Our Father is powerful. He is not just powerful, He is also righteous. He is for justice. He is full of mercy and grace. He is very forgiving. And He sent to us our Savior, Jesus Christ, the Lamb of God, the bread of life, our high priest in the order of Melchizedek. He is also the burnt offering, the sin offering, the thanksgiving offering, the drink offering. Because He is worthy. He never sinned. Jesus is righteous like our Father. That's why the Almighty Father exalted the name of Jesus above all names. Our Father has given Jesus power, dominion, and authority in heaven and on earth and under the earth. We are now called sons and daughters of the Almighty Father because of Jesus Christ's precious blood that was shed on the cross for the forgiveness of our iniquities. Jesus freed us from the bondage of sin and shame. And our Jesus, He also prayed to our Father to send to us the Holy Spirit. And now we can talk to Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Whenever we call on the name of Jesus Christ, He will come to us because He is our friend. Jesus doesn't consider us servants anymore, but friends. We are the friends of Jesus Christ. And we have the Holy Spirit to remind us of the goodness of our Father and of the great teachings of our Savior, Redeemer, the only mediator, Jesus Christ, the Emmanuel, the Messiah, the King of Kings, and the Lord of Lords. So last time, we read Psalms chapter 102, 103, and 104. Dito sa Psalms chapter 102, it's about God's everlasting love. He will hear our cries. Because He is very merciful. So when we feel like we're out of place in this world, we can call on our Father. Because He is our Creator. He has given to us everything, even His only begotten Son. And our days here on earth are like shadows, and we wither away like grass. But our Father, He shall endure for all eternity. And people will remember His name throughout all the generations. Ang heaven, doon nakatira ang tatay natin, at ang itong world na to ay kanyang footstool.
Yung mga wicked people, they will perish. But you will endure, si Almighty Father. Ang mga tao, naluluma na parang mga damit. Nag-iiba. As time goes by. Di ba nung bata tayo, iba itsura natin. No, nung 6 years old tayo, iba na itsura natin. Every day, may mga cells tayo sa katawan natin na naluluma. Pero si Almighty Father, He will never change. He will still be the same. And His years will have no end. And then here on Psalm 103, our whole being must worship the Almighty Father. Kung tinatamad ka to worship our Father, let's tell ourselves, i-worship mo si Almighty Father. Every being mo, every parte ng katawan mo, worship the Almighty Father. Your soul, your spirit, offer blessings to our Father. Hindi tayo dapat tamadin. Dahil si Almighty Father, hindi siya tamad na magbigay sa atin ng blessings. Lagi siyang nakaalalay. At maraming benefits na binibigay sa atin si Almighty Father. Hindi lang eternal salvation. Pinapatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginagamot niya tayo. He heals all our diseases. He redeems our life from destruction and crowns us with loving kindness and tender mercies. Napaka-maawain, napaka-mabait, mapagmahal. Protection of the Almighty God. And we will be contented, satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like eagles. Nagiging healthy tayo because of our Father. And He executes righteousness and justice for all who are oppressed. So pag kailangan mo ng justice, wala nagbibigay sa atin ng justice dito sa mundo, si Almighty Father magbibigay ng justice sa atin. At yun na ipinaalam niya kay Moses at sa mga tao, sa mga Israelites, and passed down from generation to generation. That's why now we know that our Father is faithful. Dahil lahat ng mga sinasabi niya, tinutupad niya. He is slow to anger and abounding in mercy. Hindi siya laging nagagalit sa atin. Nor will He keep His anger forever. Dahil alam ni Almighty Father kung ano tayo. What constitutes our body. Gawa lang sa alikabok tayo. At kaya tayo humihinga dahil si Almighty Father binigyan niya tayo ng breath. As a father pities his children, so the Lord pities those who fear Him. Lahat ng mga tao na may takot kay Almighty Father, may respeto sa Kanya, may pagmamahal sa Kanya, kinakaawaan ni Almighty Father. Yung sumusunod sa Kanya. Dahil naaalala niya na tayo ay galing sa alikabok. Nagwi-wither, naluluma, nabubulok, nagsishrivel, lumiliit yung tao. Pag bata ka, palaki ka. Palaki. Yung height mo, patangkad. So, napapansin niyo pag tumatanda, lumiliit yung height. Nag-shrivel tayo. Lumiliit tayo. Pero si Almighty Father, hindi siya nagbabago. The mercy of the Lord is from everlasting to everlasting. On those who fear Him, may kasunod. May aawa si Almighty Father. Kanino?
sa mga tao, hindi lang sa mga tao, kundi sa mga tao na may takot kay Almighty Father. Yung nire-respeto siya. His righteousness to children as children. At dito, no, yung binabanggit yung angels who excel in strength, who do His word, heeding the voice of His word, and all His hosts, you servants or ministers of His who do His pleasure. Magkaiba ang angels sa ministers. Saan tayong dito? Tayo yung servants, ministers, kasi yung angels, sila yung messenger from God, no? Messenger from God. Tas na bumababa sa atin, no? Tinutusan ni Almighty Father. Pero tayo, nag-minister tayo sa kapwa-tao natin. Saan gawa ang angel? Who makes his angels spirits, his ministers a flame of fire. So ang tao, flame of fire tayo when He created us. Yung mga angels, spirits sila. And then tayo, flame of fire, na kay Almighty Father. Pinanganak tayo dito sa mundo, nagkaroon tayo ng flesh and blood and bones. And then babalik tayo kay Almighty Father ulit. After the time that is we spent here on earth. Gaya rin to sa Hebrews chapter 1 verse 7, and of the angels He says, who makes His angels spirits and His ministers a flame of fire. So magkaiba yung angels sa ministers. Kasi yung flame of fire natin, yun yung soul natin. At dito binabanggit din kung paano ni Almighty Father kung ano ang mundo, the description ng mundo or ng daigdig. You have set a boundary that they may not pass over. May boundary ang mundo na to, hindi tayo makakalabas. That they may not return to cover the earth. Hindi tayo makakalabas ng mundo na to. May boundary that they may not pass over. So, in description ng mundo na to, no? So, kung ano na tayo maniniwala, description ng tao, o description na binigay ni Almighty Father para sa atin na nandito sa Bible, na mas matagal pa or mas matanda pa kay Galileo Galilei. Kaya binabanggit ko si Galileo Galilei kasi si Galileo, siya nagsabi na umiikot tayo sa sun. At nakuha naman yung theory na yon ni Copernicus. So sila ay mga Greeks. Bakit ang mga Greeks ang marunong magganon? Na mali-mali naman. Nahilig silang mag-isip. Kasi nung time ni Solomon, si Solomon ang pinaka full of wisdom na tao. And up to now, walang makakatalo kay Solomon. Ngayon, ang mga nakikinig ng mga Greeks kay Solomon, dala-dala nila ngayon yun, yung pag-iisip na yon. Kaya naging obsessed sa pag-iisip ang mga Greeks kung ano-ano na ang iniisip. At sila ay malayo kay Almighty Father, kaya ganito ang iniisip nila. Pero tayo, dahil nagbabasa tayo ng Bible, mahal tayo ni Almighty Father at nirespeto natin siya, mahal din natin siya, mas makikinig tayo dito sa Bible. Hindi nagbabago ang Bible, hindi ito nare-revise. Unlike yung mga books, to kung ano mang meron kayong books na gawa ng tao, ito ay gawa ni Almighty Father, ang Bible.
So, andito, no, yung mga animals. Kung saan nilagay ni Almighty Father, andito yung mga animals, andito yung mga hills, no? And He waters the hills from His upper chambers. Kasi nga, nahati yung water, may firmament, upper chamber, and then sa ilalim. Kaya yung nasa upper chamber, naglalagay ng water, dunidiligan ang mga puno at halaman. At si Almighty Father din nag-appoint ng moon para sa season. May season sa ibang country, mayroong autumn, fall, winter, and summer. Sa ibang country naman, rainy season and summer season lang, no? Si Almighty Father nag-appoint doon. Konektado yun sa water, yung moon. Kaya nga pag may high tide, yung moon ay, hindi ko alam kung paano, kung yung moon ay mataas ba, may high tide, or ang moon ba ay bababa, may high tide. Kaya nga ang month, galing sa word na, kaya nga ang moon, month. Buwan sa Tagalog, buwan din sa Ingles. Ay hindi, buwan sa Tagalog, moon sa Ingles. Yung moon, month yon. Kaya nga M-O-N, no? Kaya nagsasabi na may ibang planeta, may moon, 7 ang moon ng planeta. Oh, invento ng tao, ha? Kung totoo yun, bakit hindi lang sila doon tumira? Huwag silang babalik ng ng mundo na to. Doon na lang sila. Kung totoo yun. Pag bumabalik pa sila dito, i-develop nila yon kung gusto nila. Di ba marami silang mga construction. Develop nila yon yung moon. Doon sila tumira, yung mga mayayaman. Pero wala namang kasi, hindi naman talaga makakaalis tayo ng buhay dito sa mundo na to, ha? Kaya lang nila ginawa yon for power. Para isabihin sa buong tao, fake news kasi yon. Sabihin sa buong daigdig, nakalabas na tayo, ha? Kaya kami ngayon ang maghahari ng mundo na to. Kahit saang country, pasok yung passport namin, ha? Kasi nga sa moon nakapunta na kami. Tapos sa inyong country pa kaya hindi kami makakapunta. Kaya tanggapin nyo kami, hindi nyo na kailangan kaming kuhanan ng visa. Di ba? Kala nyo, tao, saan tayo? Kasi gusto nga nila ng power. Gusto nila sa kanila nakabase ang economy. Okay? O sumunod naman si kunyari yung China. O India rin. Puro mga cartoons ang pinapalabas na mga puro drawing ang pinapakita. Ba't ganon? At dito sa mundo, andito yung Leviathan nagtatago, ilalim ng dagat. Ibig sabihin ilalim ng dagat, hindi siya nagpapakita. Nagmamasid lang siya, pero hindi siya hindi niya pinapakita yung sarili niya na siya ay salbahe. Okay? Kinokontrol niya yung mga tao na wicked. Pinoposes niya yung mga tao na willing na tumira dito sa mundo na to. Na ayaw nang umalis sa mundo na to. Kaya nga ang laging topic, di ba? Kailangan ng health, dapat mahaba ang buhay ng tao, kailangan madaming pagkain. Kasi nga, ang isip lang ng tao ay nandito lang sa mundo. Dahil niloko ni Satan ang mga tao. Pero tayo, si Jesus Christ, paggogian niya lahat, hindi siya naloko ni Satan. Dahil niloko siya ni Satan, di ba? Pero hindi siya nagpatinag. Sabi ni Satan, di ba? Worship mo ako, sa'yo lahat mapupunta ang nakikita mo mga kalupaan dito. Ang sabi ni Jesus? Worship only the Lord your God.
So, hindi si Jesus nakatingin sa lupa na to, kundi nakatingin siya sa kay Almighty Father. Dahil alam ni Jesus na temporary lang ang buhay natin dito sa mundo. And nakalagay ito, I will sing to the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. Hanggang nandito tayo sa mundo, pupurihin natin si Almighty Father dahil pagbalik natin sa tatay natin, we will also worship Him and we will live with Him and He will protect us. And here on verse 34 of Psalm 104, my meditation be sweet to Him, I will be glad in the Lord. Meditation. Ha? Paano ba rin meditate kay Almighty Father? Magpe-pray tayo kay Almighty Father. Yun ang pagme-meditate, magpe-pray tayo, kakausapin natin si Almighty Father in spirit and in truth. Si Almighty Father lang tayo dapat mag-meditate kay Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Bakit? Apart from meditation, wickedness na yon, like yung, alam niyo ba yung yoga meditation? Yung yoga, that's not from the Almighty Father. Kasi yung yoga, sarili mo, lalakas ako, ganito ako sa sarili kong kalakasan, lalakas ako, gagaling ako, magiging strong ako. Ang kukunin mo sa sarili mong kalakasan. So, yon ay mali. Yung yoga. Hindi tayo dapat nag-yoga dahil tayo ay anak ni Almighty Father. Kukunin natin ang kalakasan sa tatay natin kasi on our own we are weak. Kasi may mga tao na may mga Christian na nag-yoga. Hindi nila alam yun. Kasi yung yoga, ano yun, offshoot yun ng isang religion na puro mindfulness about oneself. Selfishness yun, yung yoga. Okay? Hindi yung kay Almighty Father. Kasi puro pasakim yun eh, yung yoga, pasakim, ano yun? Pakabig. Pero yung si Almighty Father, iisipin natin siya, mamahalin natin siya. Yun ang meditation. Gagawin natin. Hindi yung yoga. May sinners be consumed from the earth and the wicked be no more. Bless the Lord, O my soul. Praise the Lord. So, dito tayo. Psalm 105. So, dito sa Psalm 105. Oh, give thanks to the Lord, call upon His name, make known His deeds among the people. I-shout out natin yung kabutihan ni Almighty Father sa ibang mga tao. I-worship natin yung tatay natin. By songs, through our deeds, no? Paano yung by deeds? Gagayahin natin si Jesus Christ. Yung kung paano siya makitungo sa mga tao. Sing to Him, sing psalms to Him, talk of all His wondrous works, yung mga miracles ni Almighty Father. Sabihin natin sa mga tao dahil hindi sila aware, or kung aware man sila, hindi nila binibigyan ng importansya, dinidisregard nila. Example, lalabas ka ng bahay or dito ka na lang, no? Isipin mo yung kabutihan ni Almighty Father sa atin. Araw-araw meron. Yung health natin. Oh, nakakapagsalita tayo, nakakakita tayo, nakakadinig tayo. Wondrous works ni Almighty Father. Nakakalakad tayo. Oh, miracle yun ni Almighty Father araw-araw. Pinoprotektahan niya tayo. Glory in His holy name. Let the hearts of those who rejoice who seek the Lord. Magre-rejoice tayo. Tayo na naghahanap kay Almighty Father. Seek the Lord and His strength. Seek His face evermore. Siya ang ating
focus. Si Almighty Father, yung priority natin, siya, yung strength niya, yung face niya. Ano yung face ni Almighty Father? Holy and righteous. Pag sinisik natin yun, iniisip natin, minimeditate natin yung kabutihan ni Almighty Father, nahahawahan din tayo ng kanyang kabutihan. Ipapamuhay natin yung kanyang mga itinuturo sa atin. Tinuturo ni Jesus Christ. Remember His marvelous works which He has done, His wonders and the judgments of His mouth. O seed of Abraham, His servant, you children of Jacob, His chosen ones. Baka sabihin niya mga Israelites lang ang chosen ones. Hindi. Jacob means follower. You children of follower, pag tayo ay follower ni Almighty Father, we are His chosen ones. Seed, mga anak ni Abraham. Ano ba ibig sabihin ng Abraham? Father of all nations. In one way or the other, hindi natin alam, baka meron tayong lahi ni Abraham. Dahil, di ba si Abraham, meron siyang anak kay Keturah, kay Hagar. No? Hindi natin alam. Dahil nga naghalo-halo na yung tao sa buong mundo. Hindi natin alam, baka may anak sa labas na yung anak ni Keturah, tapos napapunta sa ibang lugar. Sa sobrang tagalan ng panahon. So, hindi tayo sure, no? Kung meron tayong lahi. Pero, just the same, galing tayo sa tatay natin. Kay Almighty Father. So, sino yung mga chosen ones? Mga anak ni Almighty Father, yung mga sumusunod kay Almighty Father. At si Almighty Father, ang unang nagpili sa atin, hindi tayo ang pumili sa tatay natin. Siya ang pumili sa atin. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Hindi at masasabi, Lord, pinili kita. Hindi ganun yun. Si Almighty Father ang unang pumili sa atin. Verse 7, He is the Lord our God. His judgments are in all the earth. He remembered His covenant forever. Naalala ni Almighty Father, nadadali niya tayo sa kanyang eternal salvation. Promise niya yun. The word which He commanded for 1,000 generations. Ang tagal-tagal na. Nung time that this was written, through the power of the Holy Spirit, thousands of generations, and up to now, ngayon ilang thousands of generations pa, nadagdagan. The covenant which He made with Abraham and His oath to Isaac. Pangako ni Almighty Father. And confirmed it to Jacob for a statute to Israel as an everlasting covenant. Saying to you, I will give the land of Canaan as the allotment of your inheritance. Allotment. Ibig sabihin, parte ng iyong inheritance. So, eternal salvation, parte pa lang yun ng ating inheritance. Ano yung land of Canaan? Land flowing with milk and honey. So, ibibigay ni Almighty Father yung reward, no? Canaan. Tayo, anong reward sa atin? Land flowing with milk and honey din. Yun ang reward ng Almighty Father. Pero for now, naka-rest yung mga forefathers natin or ancestors who believed in the Almighty Father. And then, yung reward, sabay-sabay ibibigay sa atin. Ang Canaan ay ang mundo na to, na nakalagay sa Book of Revelation. Tatanggalin yung Almighty Father ang wickedness ng mundo na to. Lilinisin niya, ibababa niya ang New Jerusalem. Tatanggalin niya lahat. Kaya New Jerusalem, peace. Wala nang wicked people. As an allotment or as the allotment of your inheritance. Parte. So maliban pa sa parte ng inheritance natin, meron pa. There's more.
Yung pagmamahal ng Almighty Father. Verse 12, when they were few in number, indeed very few and strangers in it. When they went from one nation to another, from one kingdom to another, he permitted no one to do them wrong. Yes, he rebuked kings for their sakes, saying, do not touch my anointed ones and do my prophets no harm. Hindi dapat saktan ang mga in-anoint ni Almighty Father. Sino yung mga anointed ones? Yun yung mga chosen people of the Lord. Sino yung mga prophets? Yun yung mga nagsaserve kay Almighty Father. Dahil pag nanakit ang mga tao ng anak ni Almighty Father, sinaktan ng mga tao, magbibigay si Almighty Father ng justice. Ngayon baka tanong nyo, saan na yung mga anointed ones, saka yung mga nauna ng prophets? Akala ko ba ipoprotekta ni Almighty Father yon? Bakit yung mga apostles pinatay? Kaya sila pinatay. Yun ang way for the Almighty Father to be worshipped. Para maitaas ang pangalan ni Almighty Father. Naintindihan natin? Iska, naintindihan ko. Para mapapurihan ang pangalan ni Almighty Father, gaya ni Jesus Christ. He was killed, no? He died on the cross. At dahil doon, napapurihan ang pangalan ng tatay natin dahil sa makukuha na natin ang ating reward. At si Jesus, He is alive, kaya napapurihan ang pangalan ng ating tatay. Magaling mag-isip si Almighty Father. Akala na kung natalo na natin, napatay na natin yung mga apostles ni Almighty Father, napatay na yung mga nagsishare ng Word of God. Hindi. Yun ang way ni Almighty Father para lalong mapapurihan ang kanyang pangalan. Example, may isang babae, napanood ko, when she was a young child, she was molested by her father. Tapos, lumaki siya na walang pagmamahal, naghanap siya ng pagmamahal. And then, nakilala niya si Almighty Father. May nag-share sa kanya. At ngayon, yung babae na yon, nag-share siya ng kanyang life sa internet. I don't know kung saan pang lugar, no? Pero nagsiserve siya kay Almighty Father. So, sa pamamagitan ng kanyang mga experiences, na mga masasama, napapurihan ang pangalan ni Almighty Father. Nakatulong siya sa mga tao. Yung mga parehong pinagdadaanan na problema, na malalagpasan yung problema na yon at may heal tayo ni Jesus Christ. Dahil ganun din ang nangyari kay Jesus Christ. Si Jesus Christ, pinatay siya ng tao nang walang kasalanan. Binugbog. Ipinako. Hinatulan ng death penalty si Jesus Christ. At dahil doon napapurihan ang pangalan ni Almighty Father, dahil buhay si Jesus Christ, ipinakita ni Almighty Father ang kanyang power. Na siya ay mabait at hindi niya tayo pababayaan. So yung mga tao na dumadanas ng pain and sufferings at nakakabalik kay Almighty Father, example yun, parang si Jesus. Ha? Kaya nga si Jesus ang ating best example, never nagkasala. Verse 16, moreover, he called for a famine in the land. He destroyed all the provision of bread. So, nung time na to,
nasa Israel na sila. Okay? Ngayon, nagkaroon ng famine sa land. Nabasa na natin, di ba? Kaya kailangan nila magpunta ng Egypt. Pero, ginawa ni Almighty Father, nauna na si Joseph dahil ibinenta si Joseph ng kanyang mga kapatid. So, yung bagay na bad deed na yon naging maganda dahil ginamit ni Almighty Father yon to help His brethren. Kaya napapurihan ang pangalan ni Almighty Father. Naintindihan natin? Hindi. Naintindihan ko sarili ko. So, sa verse 17, He sent a man before them, Joseph, who was sold as a slave. So, ito, slave siya, no? Magandang lalaki siya, tapos ginawa siyang slave. Mahal na mahal siya ng tatay niya, tapos ginawa lang siyang slave. Pero, hindi siya nagtanim ng sama ng loob. So, si ano na to si Joseph na to gwapo to Kailangan sabihin gwapo. Kasi nga, hindi, gwapo ako, bakit ako inaapi? May mga ganun kasing klaseng tao, Ito, gwapo na to, si Joseph na to. Pero nagpakumbaba siya at nagtiwala siya kay Almighty Father. Everything works together for good to those who love the Lord. So, nung ginawa kay Joseph, they hurt his feet with fetters. Fetters means chain. Ang kulungan, naka-chain yung paa mo, hindi ka makakaalis doon. Doon ka na rin dudumi, doon ka na rin gagawa ng yung call of nature ng tao. Hindi ka makakaalis doon, baho na doon. Nakakadena nga yung paa niya Ilang years yon. Mamaho na siya, konti lang ang kinakain niya, walang labasan doon, pawis na pawis siya. Init doon sa Egypt. Parang nakapunta na sa Egypt. They hurt his feet with fetters. Maglalakad ka, may mabigat sa paa mo, tapos hindi ka makaayos na lakad, no? Si Joseph na to, he was laid in iron, no? Bakal. Doon siya tumihiga. Kaya wala tayong maisasabi na paano ba yan yung pastor natin, walang walang sasakyan. Maraming sasakyan, Tingnan nyo yung mga tao noon, hirap na hirap. Tapos tayo ngayon, ang daming arte. Verse 19. Until the time that His word came to pass, the word of the Lord tested him. The Almighty Father tested Joseph. Kaya nga tayong lahat walang ligtas kay Almighty Father. We are His prisoners. Wala tayong ligtas kay Almighty Father. Lahat tayo dadaan sa butas ng karayom, tested. Si Jesus most of all, dumaan sa butas ng karayom kahit hindi naman siya karapat-dapat na patayin ng mga tao. Hindi siya karapat-dapat dahil kasi holy siya. Pero pinagdaanan niya yung napakabigat na bagay na yun para sa atin. Verse 20, the king sent and released him, the ruler of the people let him go free. He made him lord of his house and ruler of all his possessions. So ito, binabanggit na naman yung nangyari when they were still, yung nangyari nung nagkaroon ng famine, inaalala nila, no? Inaalala ni David. Bakit inaalala ni David? Inaalala ni David kasi ang sabi ni Almighty Father, i-remember lahat ng mga nangyari. Inutusan niya si Moses, i-remember niyo lahat ng nangyari kahit sa inyong mga descendants, no? Teach this to your children. Saan nakalagay yon? Saan nakalagay yon? Lang sasagot. Deuteronomy chapter 6 verse 7 to 9 and Deuteronomy chapter 11. Nakalagay doon. Lagi niyong aalalahanin yung nangyari.
Bakit laging aalala? Para malaman ng mga tao that the Almighty Father is faithful and true to His words. Kaya nga, inaalala ngayon ni David. Kasi tinuro sa kanya. Kaya ngayon, alam natin, dahil nakasulat dito sa Bible, alam natin, itinuturo sa atin. Dahil yung mga nauna sa atin na mga tao, may nagturo sa atin. So tayo naman, ang responsibility natin, ituro naman sa mga descendants or the next generation. Balik tayo. Until the time that His word came to pass, the word of the Lord tested him, the king sent and released him, the ruler of the people let him go free. He made him lord of his house, Joseph, and ruler of all his possessions, to bind his princes at his pleasure and teach his elders wisdom. So, sino nagtuturo ng wisdom sa elders? Si Joseph. To teach his elders wisdom. Yung tuturuan pa niya yung mga matatanda, no? Kasi nga yung wisdom ni Joseph galing kay Almighty Father. Verse 23, Israel also came into Egypt. See? Jacob, pumunta din siya ng Egypt. And Jacob dwelt in the land of Ham. Sino nga si Ham? Si Ham ay one of the sons of Noah. Genesis chapter 19. Land ni Ham yon, yung Egypt, pababa. North Africa and South Africa ang nasakop ng anak ni Noah na si Ham. Kaya alam natin na yung mga dark, na yung lahi ni Ham, dark skin, no? So, sino si Ham? Uli, siya yung anak ni Noah na nagalit si Noah. Genesis chapter 19. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brothers outside. Binastos niya yung tatay niya, si Ham. But Shem and Japheth took a garment, laid it on both their shoulders, and went backward, and covered the nakedness of their father. Their faces were turned away, and they did not see their father's nakedness. Ichinismis pa niya yung tatay niya, pinagtawanan pa niya, binastos pa niya. Hindi natin alam kung ano pa yung ginawa niya, ba't siya ganun. Verse 24, no? Punta tayo sa Genesis to, 19. So Noah awoke from his wine and knew that his younger son had done to him. Then he said, Cursed be Canaan, a servant of servants, he shall be to his brethren. Yon ang curse ni Noah kay Canaan. Hindi niya ibinigay kay Ham, kundi sa anak ni Ham na si Canaan. Okay? So yung sakop ni Ham, North Africa and South Africa, ano mga country doon? Algeria, Egypt, Libya, Morocco, Sudan, Tunisia, Western Sahara. And then South Africa na, nandun na yung Chad, Nigeria. Baka magalit, sabihin nagsasalta ng Niger. Hindi naman, country naman yon. So yung si Canaan, sabi ni Noah, cursed be Canaan. Sabi ni Noah, cursed be Canaan. Kaya hanggang ngayon, meron pa rin silang victim mentality. Kasi nga, hindi yumaman man yung kanilang country, pero at the back of their mind, meron pa rin silang victim mentality because of the curse. Cursed be Canaan, a servant of servants, he shall be to his brethren. Hindi dahil sa minamaliit natin, no? Hindi. Nakalagay sa Bible, at kung ititignan natin yung society, ayun na. And sa ibang country, no, meron silang victim mentality. Okay? Balik ulit tayo dito, Iska. Nag-segue lang tayo.
Dahil nga si Jacob ay tumira sa land of Ham. Verse 24. He increased his people greatly and made them stronger than their enemies. Ang mga Israelites. He turned their heart to hate his people, to deal craftily with his servants. Naging cunning yung mga Egyptians. Naging abusado. Verse 26, he sent Moses, his servant, si Almighty Father, pinadala niya si Moses, and Aaron, whom he had chosen. Nadamay na si Aaron, no? Kasi nga, si Moses, ayaw niya mag-isa. Sabi ni Almighty Father, sige, isama mo na yung kapatid mo si Aaron. They performed these signs among them and the wonders in the land of Ham. He sent darkness and made it dark, and they did not rebel against his word. He turned their waters into blood and killed their fish. So inalala dito yung mga plagues that the Almighty Father has sent to Pharaoh and his nation. Yung water naging blood. Not literally blood, pero pula. Bakit naging pula at namatay mga isda and killed their fish? Ito ay red tide sa river. Kasi nagkaroon ng harmful algal bloom. Namatay ang mga isda. That's a red tide. Kontrolado ni Almighty Father ang climate. Verse 30, they had their land abounded with frogs, even in the chambers of their kings. Bakit nagkaroon ng frogs? Wala yung tubig, namatay ang mga isda. Yung mga frogs nasa river, mamamatay sila kaya talunan sila nasa land, no? Chain reaction ang ginawa ni Almighty Father. Ang galing ni Almighty Father. Pag ito namatay ang mga isda, yung mga frogs tatalon naman ngayon. Ang galing ni Almighty Father. Tatalon sa lupa naman. And then nung tubalon sa lupa yung mga frogs, verse 31, he spoke and there came swarms of flies and lice, yung kuto, in all their territory. Bakit nagkaroon ng flies? Namatay ang mga palaka. Nagkaroon ng peste, baho, mga palaka. Inuud. At dahil ayaw nila maligo sa water dahil pula, magkakasakit din sila, anong meron sa tao? Kuto. And lies in all their territory. Ang galing ni Almighty Father, di ba? Kaya yung mga tao, akala nila biglang jaran. Hindi ganon. Makikita mo yung events na reaction. Chain reaction ng events. Pag yung tubig, nagpula, namatay ang mga isda, apektado ang mga isda, apektado yung frog, tumalon yung frog, napunta sa land. Nung namatay na yung mga palaka, wala na silang makain, puro naman flies, na bulok. At hindi na naligo yung mga tao, nagkaroon ng kuto. Verse 32, he gave them hail for rain and flaming fire in their land. Dahil nga nagkaroon ng change of season, no? Dahil nga naging pula yung river, ginawa ni Almighty Father yun, mag-change ng season. Ano nangyari? He gave them hail for rain, malaking tipak ng yelo. After nun, flaming fire in their land sa Egypt. Nagkaroon ng forest fires. Konting tama lang ng araw,
nagkaroon na agad sila ng apoy. Dahil sa sobrang init. No? Kasi nga, nag-change yung weather, kinontrol ni Almighty Father. Dahil si Almighty Father, He is in control of everything. Verse 33, He struck their vines also and their fig trees and splintered the trees of their territory. Wala silang makain. Wala makain ng mga tao. He spoke and locusts came, young locusts without number. Sobrang dami ng... Ano ba ito? Tipaklong? Hindi tipaklong to. Ano nga yun? Ano may Tagalog ng locust? Tikbalang? Hindi, balang. Nagkaroon ng balang, no? He spoke and locusts came, young locusts without numbers. Bakit dumami ang mga locusts? Kasi nga, wala nang makain ng mga fig trees, wala nang mga prutas, wala nang mga ano. Kaya, dumami naman ang locust. Nag-migrate. Sobrang dami. Walang makain yung mga locust sa ibang lugar. Yung hangin, pinadala ni Almighty Father kasama ang mga locusts. And ate up all the vegetation in their land and devoured the fruit of their ground. So yung mga natitira pa nilang pagkain na hindi nasira ng fire, pinakain ni Almighty Father sa locusts. He also destroyed all the firstborn in their land, the first of all their strength. Ito, hindi na alam ko paano nangyari ito. Gawa na talaga ni Almighty Father lahat ng bagay, ha? Lahat ng bagay. Hindi na ito ma-reason out. Ano bang reason dito? Kung bakit namatay ang mga firstborn? Si Almighty Father. Lahat ng ito, ginawa ni Almighty Father. Mga miracles na to, mga pestilences. Kaya kung may nangyayari na pestilences sa buhay natin sa ngayon, inalaw ni Almighty Father to para matuto tayo, para tawagin natin ang kanyang name, para magsisi tayo sa kanyang kasalanan, at para purihin siya. I-acknowledge natin siya. Verse 37, He also brought them out with silver and gold, and there was none feeble among His tribes. Lahat sila malalakas, yung mga Israelites, and nakakuha pa sila ng mga golds and silvers sa mga Egyptians. Ito yung nakalagay dito, na nabasa natin sa book of Genesis. Egypt was glad when they departed, for the fear of them had fallen upon them. Takot ang mga Egyptians. Kaya masaya ang mga Egyptians na paalisin ang mga Israelites. Verse 39, He spread a cloud for a covering and fire to give light in the night. Protected pa rin ni Almighty Father ang kanyang mga anak. Nung nakaalis na sila sa Egypt, merong cloud. Pag umaga, malapad yung cloud. Tumitingin ako sa sky. Malapad yung cloud. At sa gabi naman, merong fire para magbigay ilaw sa mga anak niya para hindi lapitan ng mga wild beasts, para hindi sila masaktan. At para makita nila kung nasaan na sila, hindi sila maliligaw. At para mainitan din sila kasi sa gabi, sobra lamig. So sa umaga mainit kaya may cloud. Ha? Protection ni Almighty Father. The people asked and He brought quail. Ito yung nagkaroon ng cotornism ng mga tao.
Kasi nag-ask yung mga tao ng quail, gusto namin ng pugo. Ay hindi, gusto namin ng meat. Yon. Ang pinadala ni Almighty Father, pugo. Meat kasi yon. And satisfy them with the bread of heaven, manna naman. Verse 41, He opened the rock and water gushed out. It ran in the dry places like a river. Dry places, napaka-imposible magkaroon, pero dahil si Almighty Father, walang imposible kay Almighty Father, naging parang river, yung daloy ng water sa dry place. For He remembered His holy promise and Abraham His servant. Naalala ni Almighty Father. Hindi makakalimutin si Almighty Father. Naalala niya yung kanyang mga promises. Yung pagmamahal niya. Yung pagpaprotekta niya sa atin. Slow to anger ang tatay natin. Very patient with us. Kasi alam niya, gawa lang tayo sa alikabok. Verse 43. He brought out His people with joy, His chosen ones with gladness. So, sinong pumili? Si Almighty Father. Hindi tayo ang pumili sa tatay natin. Siya ang pumili muna sa atin. He first chose us. Nasa sa atin na yun ngayon, kung mananatili tayo sa tatay natin. He gave them the land of the Gentiles, and they inherited the labor of the nations. Ganito rin ang gagawin ni Almighty Father sa last days as reward. Ibigay niya sa atin ang lands of the Gentiles. New Jerusalem. Tatanggalin ang water. Pati ng mga animals, wala na. Ang matitira na lang ang mga anak ni Almighty Father. Si Almighty Father, si Jesus Christ, the Holy Spirit, and the hosts in heaven. Pati yung mga wickedness, tatanggalin na rin yung Almighty Father. Promise niya yun sa atin. He gave them the lands of the Gentiles, and they inherited the labor of the nations. No? Pinaalis yung mga dating nakatira sa Canaan. Ganun na gagawin ni Almighty Father sa last days. Tatanggalin niya ang wickedness. Kaya nga kung ikukumpara natin, magkamukha yung Israelites na nasa wilderness, tayo ngayon nasa wilderness tayo. Na dati, slave tayo sa kasalanan. Dati, slave ang Israelites sa Egypt. At merong sacrificial lamb na ginamit, di ba, bago mamatay ang mga firstborn. Si Jesus Christ yun. Okay? Sinisimbolo yun ni Jesus Christ. Na walang mapuputol or mababali na buto. Si Jesus Christ, when He was crucified on the cross, walang nabali na buto. Na-dislocate, meron. Pero yung na-split na buto, wala. Kasi nga si Jesus Christ, ang ating coming King. Verse 45, that they might observe His statutes and keep His laws. Praise the Lord. Hallelujah. Para i-keep natin ang ating law, yung promise ni Almighty Father, pangahawakan natin. Dahil lahat ng promises ni Almighty Father, tinutupad niya. Kaya tayo dapat yung law ni Almighty Father, isulat natin sa heart natin. Para lagi nating mapapurihan ang tatay natin. Dahil mahal na mahal niya tayo. Yun ang kanyang grand master plan. Ang kailangan lang, we must be faithful to our Father, faithful to Jesus Christ. Always pray, sing songs of praises.
to our Savior and to our Father. And do good deeds by loving our brethren. Ang priority natin, si Almighty Father. Pagmahal natin yung tatay natin. Pagmahal natin si Jesus Christ. Sumusunod na yung good works. At nasa sa atin ang Holy Spirit. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. Thank you, and God loves us all so much.